Noong March pa ito na nangyari sa isang kababayan nating OFW na umuwi sa Pilipinas at sumakay ng bus na natangay ang kanyang maleta ng ibang pasahero. At pwede rin ito magsilbing babala at paalala sa lahat ng mga kababayan natin na sumasakay ng bus kagaya ko na umuwi sa Bicol. Dahil guys, sa amin sa Bicol, kapag umuwi kami, kapag may bababang pasahero ay ituturo lang talaga namin ang mga bagahe na daladala namin. At kung alin ang mga ituro namin ay yun din ang ibibigay ng konduktor. Walang checking, walang tali at walang tagging. Kaya posible talaga mangyari ito, kaya maging babala ito sa lahat at dapat rin magkaroon ng pagbabago. Ang titigas na ulo nyo dito LTFRB, ang titigas na ulo nyo. Ano pong laman ng mga bagahe? Tatlong cellphone po. Tapos mga sapatos, chocolate, mga damit po ng mga anak ko, mga pantalon. Ilang maleta po? Dalawang maleta po yun, sir. Pero yung isa, meron. Pero yung isa po, wala po. Mr. Villaflor, pakikwento sa amin, paano bang sistema ng pagkiklaim ng mga bagahe ng isang pasahero na bumababa before the destination or pagdating sa destination, sumasama ka ba o hindi doon sa pagkiklaim ng bagahe? Ako po nagbibigay kung may bababa, tuturo niya yung bagahe niya, yun ang ibibigay ko sa kanya. Ituturo niya. So kung magtuturo siya ng mga 5 bagahe, bibigay mo lahat. Kasi wala ngang patunay kung sa kanyang nagsasabi siya ng totoo. Hindi, tama? Opo. So wala kang paraan na para malaman kung yung tinuturo niya ay talagang bagahe niya o hindi. Parang Opo. ganon? So therefore, hindi konduktor ang may kasalanan nito. Ang may kasalanan nito yung kumpanya. Kawawa naman din ang konduktor. Matcha-charge sa kanya. Bali, ang nangyari, kaso humihingi ng tawad pa si konduktor kasi we all know konduktor din po siya and kailangan niya po ng may mga family siya, mababa lang rin, hindi ganun kalakihan yung sahod po nila. And at the same time, nag-ask rin po kami ng proof kasi. As of now, wala pa po kasing naipapakitang proof na ganun kalaki po yung nawawala. Ito yung sinasabi ko nung mag-inspect ako, inutusan ko ng LTFRB, dapat maglagay ng tag sa lahat ng mga bagahe. Sasamahan po namin si Ma'am Jovi, galing pa sa Tugigaraw, tomorrow sa LTFRB. Attorney, kayo naman po representative, mag-attend po kayo sa patawag ng LTFRB tomorrow, Attorney. Yes, sir. Yes Thank po, you, sir. yes po. Apa, sige pa. At mag-ready na po kayo ng pambayad, Attorney, regardless kung magkano mapag-usapan nyo. Okay, sir. Thank you, sir. Apa. Ang importante sa akin, by tomorrow, she's paid. Tama ba o tama, sir? Tama po. Sige, sir. Tomorrow, samahan ka namin sa LTFRB, mapabayaran po kayo. Opo. Lumuwas ka pa? Lumuwas po ako galing Cagayan po. Meron po kayo natutulugan dito? Wala po, sir. Okay, check in namin kayo sa hotel. Sagot po namin pagkain nyo lahat. Okay? Thank you po, Pati sir. pamasahe nyo. Reimburse namin pagpunta, pabalik mo. Okay Namin. po. Salamat po Thank sa you. tiwala, ma'am. Sige po, sir. Thank Mabuhay you. kayo mga OFW. Actually, pati nga rin sa NAIA ay madalas itong nangyayari dahil may mga pasahero na ginagawa na itong modus na sasabay sa eroplano pero ang modus talaga nila ay kumuha ng mga bagay na hindi sa kanila. Dapat meron talagang tagging at dapat meron din checking or nag-check na guard kung talagang sa kanila ang maleta na kinuha nila. At dapat din bigatan ng parusa sa mga gagawa nito. Dahil kaya hindi sila nadadala dahil nga ang parusa sa Pilipinas ay hindi kagaya dito sa Dubai, United Arab Emirates. Sa atin kasi mostly or talamak ay sila lang din nagsasabuatan sa airport.